was actually inspired, no, Mm. doon sa napanood kong vlog kaninang umaga. Ito ay Mm. tungkol kay Ivana Alawi. Oh, Very yes. inspiring yung kanyang mga vlogs eh. Kasi Mm. ito, kahapon lang yata o isang araw lang ginawa dahil yung kanyang pagtulong sa isang pulubi Oo. kung saan nagpanggap siyang pulubi rin na buntis. Mm. Ay nanghihingi siya ng pagkain sa isang taong kumakain sa gilid ng kalye. Correct. Pero mukhang natanggihan yata siya pero napadaan ng isang pulubi at Mm. narinig na siya ay gutom ay nagkusang loob ang isang pulubi na tulungan siyang makabili ng pagkain. Binigyan niya siya ng 10 piso. Barya yon, partner, barya. Oo, Ayan, ibinigay 10 sa pesos kanya. para Oo. ibili ng kanin at pwede na daw siyang humingi ng sabaw doon sa karinderyang kariton. Oo, tinuruan niya. Napanood ko yun, partner eh. Oo. Oo. So, dahil doon, mukhang nagdugo ang puso nitong Ivana Alawi na isang content creator, Creator. vlogger, actress. Ayun, Mhm. doon nagsimula ang istorya nitong Oo. si Ivana kung saan nagbigay siya ng donasyon, Mm. no? At naibalik niya sa probinsya sa Bicol yung pulubi. Oo, ta's Dahil nakita ito nung ay mga pamilya. Oo, nakasamang pamilya, partner. Oo. natagpuan ni Ivana yung pamilya. Siguro pinanawagan o ni-research yata nila. So, Mm. from Manila, nakabalik ng Bicol yung pulubi at hindi lang niya pinauwi, no? Hindi lang niya binigyan ng cash donation. Mm. Binigyan din niya ng donasyon na lupa at Lupa. ipinagpapagawa ng bahay at Mm. bukod diyan donasyon upang makapag umpisa ng isang Magandang hanap buhay buhay. or Mm. negosyo upang hindi na siya bumalik sa kanyang dating kalagayan, no? Mm. Na namamalimos at Yes. halos walang makain araw-araw. Nakakaiyak 'no, partner 'no, kung akalain mo yung pagtulong na yon, 'di ba? Hindi mo talaga Oo. masabi. Actually, pagkakaalam ko, hindi naman siya ang target na tao. Ang tina-target yung kumakain doon sa Sa gilid ng gilid. Oo. kalsada. Eh, dumaan yung pulubi na senior na yata Senior na yon. eh, partner eh. Oo. Oo, at Eh, narinig siyang nanghihingi ng oo. Oo. pagkain. Napaka-generous nitong batang artista na 'to. Oo. Kaya lamang ay napansin ko na direkta niyang binigay yung donasyon doon sa sa matandang pulubi. Pero Mm. discuss natin dito yung tax implications, yung donor's tax, yung Oo. income tax ni Ivana Alawi. At kasi may Oo. nakikita ko dito mas maganda sanang ginawa niya na makakabuti sa kanya, makakabuti sa matanda at Mm. sa iba pang gusto niya pang tulungan na mga nangangailangan ng tulong niya. Mm. Dahil ang ginawa dito ni Ivana ay direkta ngang dinonate yung real estate property at yung personal properties katulad ng baboy, kambing Mm. at mga poultry at pinagpatayo niya ng kulungan, ipinagpatayo niya ng bahay, ibinili niya ng Wow. lupa, itinransfer niya yung property titles doon sa kay Tatay Jesus. Oo. Kaya lamang mas maganda sana kung ang ginawa dito ni Ivana ay pinadaan niya sa NGO Ah, yung kanyang tulong donasyon niya. do sa matanda o kaya mas maganda Ah, kasi alam mo pag nag-donate ka kasi you will be subjected to 6% donors tax in excess of tax. the 250,000 pesos na donation. Kapag lumagpas ang Ah, donasyon mo ng 250,000 pesos, you will already be subjected to donors tax. 6% yon regardless of your relationship to the donee. Medyo ah. mabigat yun kasi nakita ko pinagpapatayo na niya ng although hindi naman gano'n kakarbo, parang kubo-kubo Mm. doon sa lupang binili niya. Palagay ko aabot ng milyon itong gagastusin ni Ivana Ivana, dito sa oo. kanyang donasyon. So, mas maganda sana na kasi hindi din niya maano 'to, makiklema sa deductible as personal exempt doon sa kanyang income tax. So, mas maganda dito kung ginawa ni Ivana kung kasi napapansin ko tuloy-tuloy yung pagtulong niya eh.
mas maganda kung gagawin ni Ivana dito is magtayo siya ng non-stock, non-profit na foundation. Ah, O kaya kung okay. ayaw niya magtayo, idinaan niya sa NGO, sa non-stock, Mm. non-profit foundation, yung kanyang pinapakitang kabutihan sa kanyang kapwa. Para naman siya naman mismo hindi masyadong ma-imposehan ng buwis, no? Kasi medyo Hmm. malalaki-laki ang buwis dito. Oh, yun So para pala. mas maka makatipid siya, ma-minimize yung taxes being imposed by the Bureau of Internal Revenue, better on the part of Ivana Alawi na magtayo na lang siya ng non-stock, non-profit foundation. At doon niya lahat Ah, padadaanin ang kanyang padadaanin. ibinibigay na mga donasyon at tulong sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong katulad ng Mm. kay Tatay Jesus. For sure, it would reach 1 million or even 1 million pesos donation. Kung kukumputin mo yon 6%, malaki yung babayaran niya. Pagkatapos, hindi Ayun. naman niya makiklaim yan as tax Oo. exemption. Oo, Kasi oo. ang turing sa atin ng kasi yung binibigay niyang donasyon diyan galing sa YouTube income niya. Oo, malaki ang kanyang Itong si income, eh. Ivana kumikita nun ito sa YouTube ng between 5 million to 10 million pesos a month. So Wow. kaya ganyan siya kagalante. Mm. So may taxes din siya coming from YouTube, tapos magbabayad pa yan ng ng Philippine tax kasi iba yung babayaran mo doon sa US, iba yung babayaran mo dito. Although Ah, she can also claim yung foreign tax credit kung mapapakita oo. niya na talagang may withholding tax deduction doon sa kanyang YouTube income. Oo. Dito, the better if tatayo siya ng non-stock, non-profit foundation, tapos bago niya i-donate, padadaanin niya doon sa kanyang sariling foundation, yung Foundation. kanyang i-donate. Ang kagandahan dito, kahit daang milyon pa ang kanyang i-donate sa mga kapwa niya na nangangailangan ng tulong, exempted yan sa tax sa donors. Hindi katulad kapag isa ka lang pribadong individual, Oo, ang exemption attorney. mo, ang threshold amount is only 250,000 pesos. Unlike in the case of a non-stock, non-profit foundation na pwede Mm. niyang itayo, kahit 100 milyon yan, tax exempt yan sa internal revenue. Pagkatapos ang Oh. kagandahan niyan, kapag non-stock, non-profit yan na foundation, puwedeng hindi niya i-transfer yung titulo ng lupa that will remain in the yung title will remain in the name of the foundation. Para naman para naman lahat ng kikitain do'n sa livestock, sa poultry, do'n sa piggery, Mm. kasi lahat ng income nun puwede niyang paikutin at itulong pa Sa do'n sa ano, mga susunod na tao na tao. kanyang gustong tulungan. So umiikot. Ang tawag diyan social enterprise, 'no? Mm. Social enterprise 'yan na kung saan ay patuloy na lumalaki yung perang itinutulong mo rin sa ibang tao sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang social enterprise like in the case of non-stock, non-profit foundation. Mas marami siyang matutulungan dyan. At mas mamiminimize yung kanyang taxes that will be paid to Internal Revenue Office, yung BIR. Ayun. So dapat ganun ang ginagawa niya. Wala kayong nagpapayo sa kanang ganyan, partner, 'no? Na, "Uy, Ivana, mag-ano ka na lang, tayo ka na lang ng ano, ng foundation." Oh, Yung mga nanonood dito, i-share nyo tapos itag nyo si Ivana. si Ivana. Oo Oo, nga. para maintindihan din niya, hindi naman legal advice ito ay atin lang Oo. opinion kasi nakikita natin yung kanyang pinakikitang napakagandang Mm. gawain. Pero para mas lumaki pa yung kanyang itinutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan, ay magtayo na siya ng sarili niyang non-stock, non-profit foundation. Foundation. Total, consistent siya sa pagtulong, malaki Mm. ang magagawa nito 'no, sa ating mga kababayan at wala siyang Oo. babayaran tax. Pero partner, attorney, we all know naman that this is just part of the content, 'no, para kumita rin at dumami yung kanyang views, 'di ba? Yes, part 'yun pero napapansin ko sa kanya, yung kinikita niya dun sa views, dun sa content niya Hmm. itinutulong niya na din, kasi alam naman natin na itong si Ivana ay Mm. mayaman 'to at
nagmana to ng milyon-milyong piso doon sa kanyang foreigner na tatay. At Oo. napakaganda na ng buhay nito bago pa sumikat ito Mm. as a YouTube vlogger. So, ando dun sa lumalabas talaga, napapansin ko lumalabas sa mga pinakikita niyang activities na talagang taos sa puso niya yung pagtulong. Although Mm. nag-i-enjoy siya sa pagbablog, pero yung kinikita talaga, just like in this case, lahat daw ng kikitain niya dito sa views na ma-generate ni Tatay Jesus ay Mm. ibibigay niya lahat. At ipakikita din niya daw yung breakdown ng income generated from this particular uh, content. So doon Mm. makikita mo na hindi niya pinag-iinteresan yung kikitain niya dito sa kay Talagang Tatay gusto niyang Jesus na pagtulong. tumulong. Oo. Eh, gano'n naman pala, 'di magtayo na lang siya ng ano, foundation partner para hindi malaki yung tax na kanyang ano 'no, partner, Oo, malaking tax babayaran. 'yan. Mm. Masyadong malaki yung tax na babayaran niya diyan 'no. Ang libre lang na tax diyan yung Mm. 250,000 na parte nung kanyang dinonate. Eh, milyon na Oo. nga abutin 'yan eh. Oo. So, better na talagang Mm. foundation, magtayo na siya. Pero Total, ngayon yeah, halos linggo-linggo may tinutulungan 'yan eh. oo. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your